Nagkatapat ang dalawang pinakamainit na team sa NBA nang magsalpukan ng Oklahoma City Thunder at New York Knicks itong Sabado ng umaga oras sa Pilipinas. Parehong may mahabang winning streak ang dalawang koponan kaya talaga namang high stakes ang engkwentrong ito. Yan ang ulat ng aking teammate na si Rafael Banerel. Beast of the East versus Best of the West. Yan ang naganap ng nagkatapat ang New York Knicks at Oklahoma City Thunder sa nagpapatuloy na 2024 to 2025 NBA regular season. Bago ang engkwentrong ito, 13-game winning streak ang hawak ng Thunder, habang 9 straight wins naman ang bitbit ng New York. Sa second quarter, umarangkada ang Knicks at lumamang pa ng 15 points. Pero hindi naman nagpatinag ang Thunder na bumawi sa late game upang hablutin ang 117-107 na panalo. Pinungunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang koponan matapos magpakawala ng 33 points, 7 assists at 4 rebounds. We just give everything our all, have the right intentions, do it together. And wherever that takes us, it takes us. Whatever bumps in the road we hit, and we're going to figure it out together. We're going to continue to do the same thing that's got us over the humps we had in the past. And hopefully we end up where we want. Pinuri ni Thunder head coach Mark Daigneault ang pamumuno ng kanyang superstar guard na si Gilgeous-Alexander. Naniniwala siya na ito ang susi sa pagkakapanalo ng OKC. I mean, I thought Shai's trust of his teammates down the stretch was really, really good. You know, that play, he hit the pocket a couple times against the double teams, and those guys made great decisions. Ended in a three, ended in a foul. Kasunod ng impresibong panalo kontra Knicks, pumalo na sa 14 straight games ang winning streak ng OKC. Sila rin ang nangunguna sa standings ng Western Conference. Hawak ang kartadang 29 wins at 5 losses. Sa Lunes, muling masusubok ang bangis ng Thunder dahil makakatapat nila ang defending champion Boston Celtics sa isang home game sa Lunes, oras sa Pilipinas. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.